Hi guys! Welcome sa aking vlog. So, ngayon, pag-uusapan naman natin ang bagong update sa SSS ID card. May bagong update na naman si SSS. Marami na silang mga partnered bank. So, naglabas na sila ng mga list of mga partner bank. So, currently, yung partnered bank nila sa ngayon is yung RCBC. Makakuha kayo ng SSS ID card through their digital bank. So, ito yung Discartech apps. Ngayon naman, yung bago nilang partnered banks. So, si Asia United Bank or AUB. Then, si China Banking Corporation or CBC. At yung pangatlo, Union Bank of the Philippines. So, nagdagdag sila ng tatlong partnered bank nila. Halimbawa, di pa kayo nakakuha nitong RCBC Discartech na may SSS card. So, try nyo dito mamili sa tatlo. Again, ito yung Asia United Bank, China Banking Corporation, at Union Bank. So, itong tatlong to guys, ina-update na ni SSS sa kanilang system. Soon, pwede na kayong kumuha ng SSS ID card through their apps. So, katulad lang din ito kay RCBC Discartech guys. Sa mismong Discartech apps kayo. So, of course, sa Union Bank, doon din kayo mag-apply. Kung halimbawa, Union Bank naman yung pipiliin ninyo. Ang digital bank ni Union Bank is yun pa din, Union Bank. Ang digital bank naman ni AUB is yung Hello Money. Let's see kung anong gagamitin digital apps or digital bank na gagamitin ni AUB. So, baka yung Hello Money. Ngayon, ito yung mga kadalasang katanungan ninyo. Ma'am, paano kung yung RCBC Discartech na SSS ID card ko is gusto kong palitan? Pwede ba akong mag-switch? So, guys, hindi pwede. Hindi pwede na mag-switch kayo ng inyong bank. So, kung ano lang yung bank na meron kayo ngayon, so dapat yun na yung bank ninyo. Halimbawa, active pa yung UMID ID ninyo na under kay Union Bank, so yan na yung ID ninyo or disbursement ninyo. So, hindi nyo kailangan magpapalit-palit ng bank. So, hindi pwede yun. As long as active yung account ninyo, as long as hindi nawala yung SSS ID card or UMID ninyo, so dapat yun pa din yung inyong gagamitin. So, paano naman kung gusto nyo multiple cards? So, hindi din pwede guys na may SSS UMID kayo, then kukuha din kayo ng SSS ID card na galing kay RCBC. So, isa lang yung pwede ninyong magiging ID. So, hindi pwede yung magpapalit-palit or kaya multiple ID cards. Ngayon, paano naman kung nawala yung SSS ID card ninyo or yung UMID ID ninyo? So, halimbawa lang guys, yung UMID ID ninyo na under kay Union Bank, halimbawa lang, nawala ito or nasira ito, halimbawa naputol or kaya nawala ninyo, na misplace ninyo. So, pwede namang magpalit kayo. Basta kailangan nyo lang munang pumunta sa mong branch ng bank ninyo. Halimbawa, yung SSS UMID ID card yung nawala ninyo, so dapat sa Union Bank kayo pumunta. Pag SSS ID card naman itong bago ay Discartech, doon naman kayo pumunta sa branch ng RCBC Bank. Ayan, so doon kayo magpa-account closure para ma-close na yung account ninyo at para makakuha naman kayo ng ibang ID. So, kailangan una magpa-account closure muna kayo pag nawala yung SSS ID card ninyo or kaya gusto nyo magpalit. Take note guys na medyo matagal ang process kaya hindi pwede yung magpapalit-palit lang kayo. Hindi pwede yung hindi naman nawala yung ID card ninyo then gusto nyo lang magpalit ng bank, so hindi pwede. Then, after nyo makapagpa-account closure sa inyong SSS ID card, so, yung bank, magno-notif sila kay SSS na deactivated na yung ID ninyo or yung bank account ninyo sa bank na yon. So, halimbawa, yung SSS UMID ID card ninyo, pupunta kayo sa Union Bank, ipa-close nyo yung UMID ID ninyo, so punta lamang kayo sa Union Bank, then after nyo makapagpa-account closure, magno-notif si Union Bank kay SSS. So, ipapaalam ni Union Bank kay SSS na deactivated na yung Union Bank account ninyo, which is your UMID ID. So, ngayon, dahil activated na, pwede na kayong makapag-apply or makakuha ulit ng SSS ID card. Kung may natipuan kayong bank na gusto ninyo, so hintayin niyo yung mga bank na nabanggit ko kanina. Pero kung halimbawa gusto niyo yung bank na RCBC, so
para sa mga may balak na kukuha ng SSS ID card. Halimbawa, wala pa kayong mga SSS ID card or UMID. So, kailangan yung magpa-register sa PSA. Pumunta lamang kayo sa pinakamalapit na PSA branch sa inyo. Then, magpa-register kayo. So, kailangan yung magpa-register dahil yung account nyo dito, pag kukuha kayo ng SSS ID, nakalink or nakakonek ito sa national ID ninyo. So, kung anong mga information ninyo sa inyong national ID, so yun yung nakalagay din sa inyong SSS account. Kaya ako dapat updated din yung nasa national ID ninyo. So, ngayon, pag once na may i-update pa kayong mga informations sa inyong magiging SSS ID card, so pupunta lamang kayo sa mga PSA branch at doon kayo magpa-update. So, yun lang guys, yung bagong update dito kay SSS. Then, kung halimbawa nahirapan kayo guys sa pagkuha ng inyong SSS ID sa RCBC, so try nyo dito sa mga bagong parating na bank. So, mamimili na lang kayo kung anong bank ang gusto ninyo. May expiry nga ba yung SSS ID card or kaya yung UMID ID? So, yes guys, as an ATM or as a bank account, may expiry siya. Pero pagdating naman sa as an ID, so wala siyang expiry. So forever na siyang magiging SSS ID or valid ID ninyo. Pero as an ATM, as an bank account, nag-i-expire siya. So ito yung eligibility requirements para makakuha kayo ng inyong SSS ID card. Take note na kung ano yung mukha ninyo noong kayo ay nagpa-picture sa inyong national ID. So, yun yung inyong picture sa SSS ID card dito. So, hindi pa pwedeng magpa-update. Sa ngayon, hindi pa kayo pwedeng magpalit ng picture or mukha doon sa inyong SSS ID card. Ang daming nagrereklamo doon sa mga mukha nila or picture nila nung nagpa-register sila sa national ID. So, wala tayong magagawa guys. Yun talaga yung magiging picture ninyo dito sa inyong SSS ID card. So, sa ngayon, sabi ni SSS, hindi pa nila ito pwedeng ma-update. Kaya kung ano yung picture nyo doon, yun yung magiging picture nyo dito. Kung kayo ay may katanungan pa dyan, comment lang kayo dyan sa comment section at sasagutin natin yan. So, kung kayo bago dito sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!